Day sa inyong lahat, at last time, pinatunayan natin biblically ang age ng Earth as a young. At nirefute natin o pinabulaanan natin ang day-age theory. Na sa day-age theory ay tinitake nila ang day o araw as figurative language. Ngayon naman, ang i-refute naman natin o ang pabubulaanan natin ay ang gap theory. Dito sa gap theory, basahin muna natin ang Genesis chapter 1 verses 1 to 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Dito sa gap theory, itong verse 1, ito raw ang original creation na nilikha ng Diyos ng billion of years. Tapos na lahat ang creation dito sa verse 1. Tapos dito daw sa pagitan ng verse 1 at 2, may pagitan daw ng napakahabang panahon. At dito raw nangyari ang fall o pagkakahulog ni Satanas sa kasalanan kasi 'di ba unang nilikha ang mga anghel. Tapos ang theory, si Lucifer daw ang nangangalaga ng mundo. Ayos na maayos nga ang mundo, 'di ba? Pero noong nagkasala daw si Lucifer, nagbigay daw ngayon ng judgment ang Diyos, sinira ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Kaya dito daw sa verse 2, makikita natin na the earth was without form and void. Naka-past tense daw. Kaya gusto nga nilang i-translate ito na the earth became without form and void. Ibig sabihin, nasira daw ang original creation. Kaya nawalan na ng form at hindi na kagamit-gamit. Sumatotal, yung flood daw ni Noah, pangalawang beses lang daw na pagkawasak yun ng mundo. Winasak na daw ang mundo ng Diyos sa pamamagitan din daw ng baha noong nagkasala si Lucifer. Kaya nga yung mga verse na sumunod na nagpapakita ng paglikha, recreation lang daw iyon. O ni-recreate ang mundo in 6 literal days. Nilikha niya lang ulit ang liwanag, ang mga dagat, ang mga hayop, kaya tinawag na gap theory kasi sa pagitan ng verse 1 at 2 ay mayroong napakalaking gap. Nag-exist ang theory na ito kasi nga gusto nilang i-import yung idea at interpretation ng majority of scientists or geologists. Kapag sinabi natin geologist, ito yung mga nag-aaral sa lupa, yung mga nakahukay ng mga fossils o buto-buto ng mga dinosaur. Pero mga kapatid, ito rin ay hindi totoo. Katulad ng pagpapaliwanag natin na hindi totoo ang day-age theory o billion of years creation, ipapaliwanag rin natin ngayon kung bakit hindi totoo ang gap theory o ang ruin reconstruction theory. Una, ibibigay natin ang depensa nila. Pagkatapos ay ibibigay naman natin ang paliwanag kung bakit mali sila. Una, ang pagkakaiba daw ng salitang create at make. Kapag daw kasi sinabing create, ibig sabihin lumikha o gumawa ng bagay mula sa wala. Kapag sinabi daw naman na make, ibig sabihin lumikha o gumawa ng isang bagay na mayroon ng pinanggalingan o pinagbasihan. Kaya dito raw sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth, ang salitang created dito sa original Hebrew ay bara. Pero yung sa may 6 na araw daw na paglikha, hindi bara o create ang ginamit na salita, kundi asa o make. Example daw sa verse 7, and God made asa the expanse and separated the waters that were under the expanse from the waters that were above the expanse, and it was so. Kaya sa Genesis 1:1, original creation daw yun. Pero pagdating sa mga sumunod daw na verse ng paglikha, ni-recreate lang daw ng Diyos. Pero hindi ito totoo. For example, sa Genesis 1:21, God created bara, the fishes and birds. In Genesis 1:25, He made asa the animals and creeping things. In verse 26, God speaks of making asa man in His own image. Samantalang yung next verse, ini-state niya na God created bara man in His own image.
Ginagamit ang asa at bara interchangeably. Ibig sabihin, pwede mo silang pagpalitin. For example, sa Psalm 148, 1-5, the writer spoke of the creation, bara. Pero pagdating sa Nehemiah 9:6, about sa creation, asa ang ginamit niyang salita. So, hindi totoo ang claim ng gap theory about sa create and make. It can be used interchangeably. Pangalawa, ang was, nakapas tense daw. The earth was without form and void. Na dapat daw, ito ay became o naging. Kumbaga sa Tagalog, ang mundo ay naging walang itsura at walang anyo. Dahil nga, winasak dahil sa kasalanan ni Lucifer. Pero ito rin ay walang katotohanan. Sa context nito, walang justification para i-translate ang was na became. Kaya nga sa mga Tagalog translation, kung i-check ninyo, hindi natin makikita na naging ang mundo. Sa ASND, ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Sa MBB tag, ang lupa ay walang hugis o anyo. Saka walang became sa Hebrew. Sabi nga ni Ram, the effort to make was mean became is just as abortive. The Hebrews did not have a word for became, but the verb to be did service for to be and become. The form of the verb was in Genesis 1-2 is the Kal, perfect third person singular feminine. A Hebrew concordance will give you all the occurrences of that form of the verb. A check in the concordance with reference to the usage of this form of the verb in Genesis reveals that in almost every case, the meaning of the verb is simply was. So, hindi totoo ang claim ng gap theory na ang was ay pwedeng i-translate na became o naging. Pangatlo na sinasabi nila yung salitang without form at void. Sabi nila, ang salita daw na ito ay nangangahulugan na mayroong dating anyo. Bakit daw without form at void? Walang anyo at itsura. E di ba, ang nilikha ng Diyos ay mayroon na agad-agad. Kaya yung without form and void daw, judgment yun ng Diyos noong panahon na nagkasala si Lucifer. Pero mga kapatid at mga kaibigan, hindi lang ganoon ang ibig sabihin nun. Ang without form at void ay wala pang anyo o itsura, ibig sabihin simple lang. Kasi nga wala pa. At hindi ibig sabihin na nasira ito. Ibig sabihin, ang mundo ay wala pa munang mga hayop, wala pa munang mga dagat, etc., etc. Kasi wala pa, empty pa. Nagkaroon lang yon noong nilikha noong mga sumunod na mga araw. So, hindi totoo ang claim ng gap theory na naging without form and void. Pang-apat na claim ng gap theory ay mayroon daw mga unang tao at mga nilikha bago sina Adan at Eva. Dahil nga sa interpretation ng majority of scientists at geologists na may mga nabuhay ng million of years ago na pinapatunayan daw ng science, kaya kailangan nilang i-claim na may mga tao nga before sina Adan at Eva. At mga nawala sila noong nagkaroon daw ng judgment ang Diyos nang nagkasala si Lucifer sa mundo. Pero wala itong biblical basis. Laging sinasabi sa Biblia na ang unang tao ay si Adan at Eva at sa kanila tayo nang galing. At remember, hindi naman sa mundo nagkasala si Satanas, kundi sa langit dahil gusto niya na maging kapantay o mas mahigitan pa ang Diyos. Kaya pinatapon siya sa mundo at walang sinabi sa Bible na mayroong catastrophic judgment noong nagkasala si Satanas. At saka ang proof text na ginagamit ng gap theory ay ang Isaiah 45-18, pero out of the context naman ang kanilang defense dahil ito ay related sa Israel. So hindi totoo ang claim ng gap theory na mayroong mga tao before sila Adan at Eva. At ito pa ang ilang mga rason kung bakit hindi totoo ang gap theory. Mahirap itong itugma sa statement ng Diyos sa Genesis 1:31. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa.
at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Sa Ingles, it was very good. Kasi kung ang mundo ay ni-recreate lang, nilikha lang ulit, ibig sabihin, before nilikha si Adan at Eva, nandoon na yung mga fossils o buto-buto ng mga hayop o dinosaurs. Imagine kung ilalagay si Adan at Eva na kung saan napakarami ng mga hayop na nagsimatayan, very good pa ba ang tawag doon? Ito pa, kasi sabi ng gap theory, yung 6 literal days ay recreation lang, di ba? Pero hindi nila sinasagot kung ilang days nilikha ang original creation sa Genesis 1:1. Pero notice ang sinabi ng Bible sa Exodus chapter 20 verse 11a, 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Yung 6 na araw na yan ay patungkol sa mga verses after Genesis 1:1. At lastly, sa aking palagay, ang pinakamalakas na refutation ay ito. Ang sabi sa Bible, nag-umpisa ang kamatayan, ang paghihirap ng mga tao, ng mundo, ang pagkasira ng mundo dahil sa kasalanan ni Eva at Adan. So kung nilikha ang mundo billion of years ago, ibig sabihin, nagkamatayan ng mga hayop, nagkaroon ng mga pagbaha o mga catastrophic events, ng pagdurusa ng mga sakit, ng violence before Adam and Eve, which is unbiblical. So hindi totoo ang billion of years at ang gap theory dahil sinisira nito ang gospel, ang ebanghelyo o ang magandang balita. Kung may kamatayan na before Adam and Eve, para saan pa at namatay si Jesus at muling nabuhay? Kung may kamatayan na before Adam and Eve, then nagsisinungaling ang Bible na nag-umpisa ang kamatayan at ang mga pagdurusa ng magkasala sila Adan at Eva.